Welcome back po sa ating channel. Meron ako share po sa inyo about dito sa nabili kong mini PC. Actually, nagamit ko lang siya ng more than 2 months. And then, after that, nagkaroon na po siya ng problema. At ito lang yung advice ko po sa inyo kung plan nyo po bumili ng ganitong PC. Pag-isipan nyo po mabuti. Actually, mabilis siya. Mabilis yung performance niya. Yun nga lang, mabilis din masira. At saka, pansin ko lang, kasi binuksan ko na rin to, yung mga parts niya talagang micro, sobrang liit. So hindi siya advisable na i-repair. Kaya pag-isipan niyo po kung gusto niyo bumili ng ganitong mini PC ay siguraduhin niyo po na yung bibili niyo is okay or ready kayo sa mangyayari. Kasi ito na nga nangyari sa akin, nagka-problema siya. Ngayon, ang isa ko pang problema kasi nabili ko online to ay hindi ko na siya ma-dispute kasi actually nag-dispute na ako una. Binigay lang na refund is partial, not hindi siya fully refund talaga. Tapos kina-communicate ko doon sa online. Actually nabili ko to sa AliExpress. So yun lang, compact na compact siya. Pag nasira, totally sira talaga. Unlike sa mga laptop, hindi siya kagaya nito. May pag-asa pang i-repair yung laptop. Unlike dito, hindi na talaga. Kasi yun din yung sabi nung supplier na binilang ko, hindi siya advisable na i-fix. So, sayang yung pera. Ayun. Tapos, yun nga, napag-desisyon ako na bumili ng laptop talaga. At ito ay part na rin ng kita ko sa YouTube. So, inilaan ko dito yung pera para po makapag-provide tayo ng magandang pang-edit sa video. Kasi ito, ginagamit ko pang-edit sa video. Mabilis kasi ito. AMD Ryzen 5, tapos 6600H yung kanyang processor. Tapos 1TB na rin. Ang pagkabili ko po dito is 1,200 reals. Compute nyo na lang po sa peso times 16. Yan yung pinaka-total niya. Ngayon, bumili ako ito, bago po ito. At ito ay pang gaming. Pang gaming kasi yun yung advice sa akin ng seller sa pag-edit ng video, mas mabilis. I-unbox ko lang ito at ipapakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, wala akong masyadong vlog sa ngayon. At dahil sa nangyari, ito ngayon ang ating video. Papakita ko lang sa inyo. Okay. Ang original price po nito is sa 3,800. Ngayon, nabili po natin ito, naka-sales siya ng 2,800. Tapos nag-extend tayo ng another 1 year warranty. May kasama siyang charger. Kakaiba yung kanyang charger, yung design. Palapad siya at saka 3 pins. Ayan yung kanyang charger. Tapos yung connector niya, kung makikita nyo ay ayan po. Hindi ako masyadong familiar sa mga specs ng laptop. Ito po ay bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga laman nito. At ang kanyang volts ay 20 volts. Hindi ko lang alam kung makikita nyo. 20 volts, 8.5 ampere, 170 watts. At ang kanyang connector ay pa square, I mean rectangle. Tapos mayroong pin sa gitna. Yan, ito na yung pinaka main unit natin. Ito yung sa back side. Ang sabi ng seller ay yung salesman, pang heavy duty daw po talaga ito, pang gaming talaga. Meron siya ditong heatsink, dalawa. Ito na yung sa port, DC port, power port. Tapos yung SSS USB, LAN port, HDMI out, tsaka another SSS USB. So far, yun lang yung port na nakita natin. Okay, so dito sa gilid, meron siyang SS USB port. Tapos may 3.5 volts output. Ito, I'm not sure kung ano to, hindi ko alam. Tapos ito, meron tayong USB port. Ang sabi ng salesman, ito po ay pwedeng pang charge kasi supported siya ng PD, yung power delivery adapter. So pwede natin gamitin source ito ng supply from socket output to here. Tapos ito na yung kanyang tsura.
Ayan. Tapos sa backside, kung makikita nyo, ay dalawa yung kanyang fan. Meron ditong isang fan, tapos meron din ditong isang fan. Ngayon, kailangan i-charge ko muna to bago i-setup. So, bubuksan ko lang. Okay. Yung sa side pala, yung dito kanina, ay sa camera. Kung hindi ako nagkakamali, sa camera switch. Tapos yung gitna, ito naman yung sa power. Ayan po. Ito power. Ito naman yung switch, camera switch. May direct switch na camera. Tapos yun na, power connector. Okay. So, ito, pinakita sa akin kanina, pwede siyang i-flat ng ganyan. Ayan na siya. At ipakita ko rin to sa inyo yung kanyang processor at ang kanyang graphics. Actually may mga numbers yan, hindi ko na nakuha dun sa specs nya. Yung ko lang makikita mamaya, pakita ko po sa inyo dun sa system. Actually dun sa nabili kong mini PC, na-dispute ko yung una. Yun nga, binigyan nila ako ng partial refund, which is napakaliit na amount. Tapos ang una kasing naging problema niyan, yung kanyang DC fan, cooling fan, ay nagkaroon ng noise. Tapos nag-initiate ako ng return refund. Hindi pinick up nung sa courier. Nakasaksak yung charger at may nakikita akong lights dito. Sorry. Ito. Meron siyang kulay orange. Orange na light. Tanggalin ko lang. Check natin kung pwede baliktarin. Ayun, pwede. Baliktaran. Hintayin lang po natin ma-full charge. Then, tsaka natin set up. Ito po yung specs ng ating nabili na Lenovo laptop. Yung kanyang CPU ay AMD Ryzen 5 7235HS. Pag HS daw po ay yan ay napakaganda. Tapos yung hertz niya is 3.2 GHz. Tapos meron tayong RAM na 24GB. Usually makakabili tayo ng 8GB at saka 16. Sa model po na to, ang ating pong nakuha ay 24GB na memory. Ang kanyang storage ay 512GB SSD. Actually ito ay pwede nating upgrade ng up to 2TB. Tapos yung GPU nya is RTX 3050. At ang kanyang display ay 15.6 inches FHD. At ang kanyang battery cell ay 4. Meron siyang OS na Windows 11 Home. Wala pa siyang Office. Madali na lang install yung Office. Tapos yung aking mini PC, yung mini PC ko is GMK Tech M6. Yung kanyang specification, yung CPU nya ay AMD Ryzen 5 at yung nga 6600H. Mas maganda yung nabili natin na laptop compared dito. 1TB na rin siya. Ito guys, yung GMK Tech na to, or yung mga lumalabas na mga mini PC na ganito, yung advice ko lang sa inyo, pag-isipan nyo po muna bago kayo bumili, kasi sayang yung pera. Pag nasira, totaling sira. At yun nga, ang unang naging problema nito, yung fan. Pagkatapos noon ay nung naayos na yung fan, ang next na naging problema niya ay nag-shutdown, kaya na mag-on. Pagkatapos nung nag-power on naman na siya, wala namang output. Ayun na, sabi ng supplier, may problema sa mainboard at hindi advisable talaga na palitan yung mainboard. Pero pinipilit niya na pa-order sa akin at napakamahal, $174 I think. So sayang ang pera. Ayun. Ayan po yung details ng aking refund.
Kung makikita nyo, ang pagkabili ko talaga ng item ay 1,200. Na refund ko lang is 255.17. At pagdating dun sa seller, ayan, ang sabi niya dito, yung main board, yun pala yung price. Yung main board ay nagkakalaga ng 145, tapos may shipping pa na $15. So $160. Ayan yung response ko. So hindi talaga siya acceptable. Ayan. You can buy a new mainboard. Ang haba ng usapan namin dito. Ayan, napakahaba. Ayan yung kanyang price, 1,242.92. At nakalagay dyan, refunded na siya. Yung nga lang, partial lang talaga. At ang store na to, actually marami siyang followers, kaya bumili ako dyan. 6.9k 6.9k followers. So mahirap din. Kahit na maraming followers ay talagang hindi ganun ka secure. Hindi tayo madaling makapag raise ng case about sa refund. Ayan, ang color ng kanyang LED doon sa charging port ay kulay puti na dati ay orange. Meaning ito po ay siguro ay full charge na. At kung mapapansin nyo, meron ako ditong biniling USB flash drive. Ito po ay gagamitin natin na pang ibabackup natin yung software. Gagawa tayo ng copy. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano. So power on muna natin to. On. Okay. Hintayin lang natin. Okay, so ganito ang gagawin natin. Nandito na tayo sa Microsoft. Nag-install na siya. Ngayon ang gagawin natin, unang-una ay i-disconnect natin yung Wi-Fi. Disconnect or i-off natin yung Wi-Fi. Tapos kunin natin yung ating flash drive. Flash drive, ano po ito, 64 GB. And then search natin recovery drive. Okay, yes, backup system files to the recovery drive. Next. So ito na siya. Select the USB plus drive. Ito na, available drive. Ito yung ating USB. Mamaya i-rename natin yan. Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure someone delete siya. Yung sa ating USB drive. Right. Kusa na siyang nag-format about dun sa drive. Tapos yun, copying na siya. Hinuli ko po, kaya natin ito ginagawa
para ma-backup natin yung software. Para sa future, kung may problema, ay pwede nating install yung software na yan. Kasi, sa ngayon kasi, yung pag bumili ka ng PC, wala na siyang hard copy yung CD na kasama. Unlike before, na pag bumili ka, may kasamang original na CD. Habang inaantay po natin yung backup, ay atin po munang i-check itong ating system. I-share ko lang sa inyo yung system ng ating PC. Ayan, yung processor niya ay AMD Ryzen 5 7235HS 3.20 GHz. Tapos yung installed RAM ay 24 GB. Ang usable niya is 23.7 GB. Tapos yung system type is 64-bit. At ang ating Windows ay 11. Windows 11 Home. Version 24H2. Ayan. Okay. Tapos, ano pa ba? Check natin yung computer management. Hindi. Check natin yung task manager. So, check natin yung CPU. Ayan, AMD Ryzen. Tapos yung base speed niya is 3.22. Yung iba hindi ko na alam. Ayan. GPU 32. Version niya 6GB. 0.5 to 6GB. GPU memory. Shared GPU 11.8GB. Tapos memory is 24GB. Balik tayo sa CPU. So yun lang. At ito medyo matagal-tagal yung ating backup. Ayun guys, so yun lang no sa video na to. Sana ay may nakuha kayong idea at nakapagbigay sa inyo ng information about dun sa ating nabiling mini PC sa online na kagaya ng sabi ko ay pag-isipan nyo mabuti. Kasi ito ay wala na. Kumbaga magagawa siya papalitan ng mainboard kaya lang hindi advisable at mahal. Ayun. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.